Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxergen o ICONSOX. Sa ngalan ng aming regional head na si Brian Abquilan, ako si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations sa mga probinsya ng South Cotabato at Sultan Kudarat at mapapanood din via Facebook, YouTube at Spotify. And we have with us today ang ating kaibigan mula sa Department of the Interior and Local Government Region 12, LGOO 5, Sir Melroy Manait para pag-usapan itong Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Sir, good morning. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga listeners and viewers. Okay, salamat sir. Sa lahat na nakikinig, isang maganda at mapayapang umaga po sa ating lahat, Sir Oliver. Sir, we will be talking about ECLIP. Quick backgrounder lang po, ano po itong ECLIP na programa po ng ating pamahalaan? Okay. Ang ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program ay isang inisyatibo ng ating gobyerno na naglalayong tulungan ang ating mga dating rebelde na magbalik loob at mag-reintegrate sa lipunan. Sir, ano yung objectives po nitong programang ito, sir? Sir, particularly, ang target po natin ito is yung former rebels po natin, sir. Tama po yun, Sir Oliver. Sinimulan ang programang ito para tulungan at tugunan yung problema natin sa insurgency at kawalan ng oportunidad ng mga dating rebelde no, na ma-integrate sa lipunan. Ano po yung mga sir? Ano mga programs yung pino-provide natin sa ating mga former rebels? Okay. Ang mga programa na binibigay ng o ang layunin ng programa nito ay magbigay ng suporta at serbisyo upang sila ay makapagsimula ng bagong buhay na may dignidad at seguridad. At saka, Sir Oliver, itong mga iba't ibang tulong na to, kasama na yung mga kasanayan at kaalaman na binibigay natin ay hindi lamang para sa mga dating rebelde o tinatawag natin na FRs or beneficiaries, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya at komunidad. Sir, 2018 nag-umpisa ang ECLIP and then ano pa yung mga binibigay natin? Ano yung mechanism natin yung pag-implement ng programang ito po? Okay. Sinimulan ang ECLIP noong 2018 bilang pagpapatuloy at pagpapalawak sa naunang programa na tinawag natin noon na CLIP, no? CLIP. Para sa pag-integrate ng mga FRs o dating rebelde. Ito ay sa pamamagitan ng administrative order, Sir Oliver, no? Na nilagdaan ni dating Pangulong Duterte noong Abril 2018. So, ito yung EO number 10. So, EO number 10. So, dahil po sa EO number 10, sir, mas maraming programa ang ating bibigay sa ating mga former rebels at dun sa mga gusto magbalik loob sa pamahalaan po natin, sir. Tama po yan, Sir Oliver. Ang ECLIP kasi, kasangkot sa ECLIP yung mga ahensya ng gobyerno, katulad na lang ng DND, DILG, Department of National Defense. Opo. PNP, Okay. AFP, ang NHA, Okay. ang TESDA, no, para sa livelihood training, actually kasali din ang PIA, Sir Oliver, no? Andyan din po yung DOH, DSWD, PhilHealth, Land Bank, at marami pang iba. Kasama na dito yung mga iba't ibang lokal na pamahalaan at yung mga NGOs, no? So parang komprehensibo at koordinadong inisyatibo ng gobyerno. So kung dati, sir, paisa-isa nagpupunta doon sa mga areas na ito, yung tinatawag nating mga GCAS, Geographic Isolated and Conflict Affected Areas. So ngayon ay
sanib puwersa yung mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyo po, sir. Tama po yun, Sir Oliver. Malaki yung tawag nito, yung responsibilidad ng ating tinatawag na receiving unit. Okay. Sino ba itong mga receiving unit? Ito po yung ating mga, of course, yung lokal na pamahalaan, yung mga LGU LGUs, talaga. oo. Oo. Kasama dito yung barangay, Okay. pati na rin yung mga NGOs, Mm. simbahan, no? At yung ating, of course, yung AFP, PNP, at mga NGAs, no, Sir Oliver. Sila, doon kasi nagsisimula ang proseso ng e-clip. Sir, ano naman yung process para sa pag-assist ng ating mga beneficiaries? Paano po ginagawa ito ng ating mga interagency po na collaboration po? Okay. Nagsisimula ang proseso sa pag-identify at pag-register ng mga dating rebelde doon sa Okay. receiving unit. Okay. At kasunod nito, ang pag-assess ng kanilang mga pangangailangan. At kasunod dito ay yung pagtugon, no, sa kanilang pangangailangan, pagbibigay ng serbisyo at suporta, no, para maging successful yung kanilang reintegrate doon sa komunidad. Sir, ano po yung process ito? For example, may sumurrender, saan po sila dediretso muna? Okay. Kasi itong e-clip, Sir Oliver, maingat natin ito na kinatanggap, no, Yes. para sa ating mga kaibigan na dating rebelde. Mm. Yung mga rebelde, dating rebelde, pwede po silang pili kung saang receiving unit, kung saan sila komportable, at feel nila na secure sila. So, diyan nagsisimula yung integration process, Sir Oliver. Kasi sir, napapansin natin na merong mga taga-ibang region dito sumusurrender sa Region 12. Pwede rin po ba yun, sir? Actually, ayon doon sa AO at sa mga rules and regulations and guidelines natin, hindi naman siya ipinagbabawal kasi nga kung saan komportable at safe sila, no, pwede silang mag-opt na mag-surrender doon na LGU. Actually, Sir Oliver, meron nga tayong mga, tama po yung sinabi niyo, no, meron tayong mga sumurrender sa other region. Pero yan po ay namomonitor Okay. meron kasi tayong tinatawag na e-clip information system. So, kahit mag-surrender siya sa kabilang Hindi magdo-duplicate. region, hindi yan siya magdodoble kasi mamomonitor kung merong duplication ng profiles. Sir, ilan na yung number of beneficiaries natin na na-assist po dito sa region since yung implementation po ba ito, sir, ng e-clip? If ibabase natin doon sa pag-implementa ng e-clip na yung enhanced na po, Sir Oliver, simula nung 2018 hanggang sa kasalukuyan, actually libong-libong mga dating rebelde na ang natulungan ng programa. Pati na rin yung kanilang pamilya. Opo. Opo. Sir, mga tulong na nabigay natin dito, meron tayong mga housing programs from NHA, meron tayong ginagawang mga serbisyo caravan. Patuloy pa rin po ba ito, sir? Patuloy po yan, Sir Oliver, no? Aside dun sa mga tulong na pinansyal, edukasyon, no? Andyan din yung CHED at DepEd at yung mga healthcare ng UH, PhilHealth, at pati na rin yung mga livelihood trainings na pinoprovide ng TESDA. Kasali po yun siya. Patuloy pa rin po yan, Sir Oliver. Sir, balikan natin. Ano ang marireceive ng isang nag-surrender? Ano po ang mga marireceive nila na under this program po, sir? Okay. Sige. Example, nag-surrender siya, Sir Oliver. Na-provide niya lahat ng requirements. Oo, na-endorse na ng lokal na pamahalaan. For example, yung province na-endorse sa DILG provincial office, then up to the region and CO. Ang matatanggap po nila ay tatlo po yan, Sige, Sir Oliver. Una, yung immediate na financial assistance. Magkano po ito, sir? Amounting to 15,000 15,000 Opo. per former rebel. Per Per surrendery. per surrender. Tama Opo. po yun. At meron din tayong tinatawag na livelihood assistance. Okay. So, worth 50,000 po yan, 50. Sir Oliver. Okay. Opo. At yung pangatlo naman ay yung firearm remuneration. Ibig sabihin, kung meron siyang dalang baril na kasama sa pag-surrender niya, so
babayaran natin yung ng baril. gobyerno. Babayaran So ng depende rin sir gobyerno. kung anong So, baril. depende din sa evaluasyon ng ating Okay. PNP, no? Mm. So, kung magkano yung baril, for example, lagay natin 25,000, Mm. babayaran yan siya ng doble. ng Oh, gobyerno. so times 2. For Times two example, po may yun. dala siya na 45 Tama po caliber. yun. Okay, so yung worth nung baril na ginamit na sinurrender niya is Sinurrender. times 2 yung Times matatanggap. 2 yung matatanggap nila. Provided na good condition. Good condition. So, Kasi baka magdepende iba, dito sa atin sa- baka iba, Opo. magdadala lang ng mga baril na simula na hindi na siya Opo. nagpa-function. Sir, ano naman po yung process nito? Sa example, yung mga baril. Saan ito tinatago, sir? Or saan ito nakadeposit? Okay, kasali kasi sa tinatawag natin na E-Clip Committee ang PNP. Okay. Meron PNP. tayong mga supply officer ng PNP dyan. Mm. So, tinutun over yan siya sa PNP. No? Mm. Nag-inventorya at tinutun over din nila sa regional office or sa PNP Pro 12, Sir Oliver. Mm. Para ito sa susunod na proseso na tinatawag natin na demilitarization ng mga baril. Demilitarization. Ano ito, sir? Parang yan yung proseso ng pagsira. Okay. So sisirain na ng ating security forces. Tama po. Sir, after lahat nitong tulong na nabigay sa ating mga FR, saan sila nagsistay po muna? During the process of this, sir, saan sila nagsistay? Para rin sa kanilang seguridad, sir. Kasi syempre, baka balikan sila ng mga Opo. dating Tama yan. kasama nila. Opo. Magandang tanong yan, Sir Oliver, no? Yung mga dating rebelde or tinatawag natin na FR. FRs. Meron kaming tawag dyan, Sir Oliver, no? Yung Friends Rescued. FR pa din. Oo, Friends. hindi na Friends former Rescued. rebels. Oo. Opo. Friends Rescued ay maaring magstay, no? Sa tinatawag nating na isang pasilidad na halfway house or Halfway E-Clip house. halfway house. So, lahat ng probinsya sa region, actually, Okay. Sir Oliver, ay merong ganitong pasilidad. No? May halfway house na po. Opo. Meron pong sa 4 natin na probinsya kung saan pwede silang magstay habang nagpo-proseso yung kanilang mga request. Sino nagmamanage nito mga halfway house natin, sir? Yung mga nagmamanage ng halfway house, of course, yung LGU. LGU. Opo, natin ng mga tawag nito. E-Clip Committee. no? E-Clip Opo. In partnership with the security sector din ba ito, Yes. sir? In partnership din yan, of course, para bigyan din ng seguridad Oo. yung ating mga FR habang nagstay doon sa halfway house. Sir, sa lahat ng tulong na binibigay natin sa ating mga friends rescued, ano ba ito? One time binibigay sa kanila? Wala bang follow-up na tuturuan sila magnegosyo? Ano mga trainings pa ang binibigay natin, sir? Actually, hindi po. Yung mga tulong pinansyal para sa DLG, one time po yan. Okay po. Pero hindi nagtatapos doon yung mga Yes. suporta o tulong natin. Patuloy yung pagbibigay ng, sinasabi ko kanina, yung mga financial na bibigay din ang mga lokal na pamahalaan, mga kaalaman. Education. Oo, Skills mga training, skills sir. TESDA. training, Oo, para ready talaga sila sa pagbabago ng buhay nila. Sir Oliver. Sir, ways forward na lang po natin, mga current initiatives and plans natin under this program dito po sa ating rehiyon. Okay. Para naman sa ways forward ng ating programa, of course, patuloy yung E-Clip, no? At patuloy din yung pag-i-improve ng proseso ng E-Clip, Sir Oliver. At patuloy din yung resources or pagdaragdag ng resources para sa programa. Pondo. Pondo, opo. Pondo para tuloy-tuloy lang po yung programa, Sir Oliver. Kasi wala namang programa kung walang pondo. Mga ganun. Yes. At sa katunayan, Sir Oliver, meron tayong ikakandak ngayon na capacity development. Ito ay kasama dito yung mga E-Clip implementers, no? Kasali dito yung Region 12, Region 11, Region 13 at BARM. At ikakandak ito ngayong week. Ngayong week po. Opo, Sir Oliver. Sir, baka meron pa kayong additional announcements, mga panawagan po sa ating mga listeners and viewers before we end the program po. Okay, siguro nais ko lang sabihin, Sir Oliver, na lalong-lalo na sa mga partners natin at stakeholders dyan, no? Sa mga NGAs, LGUs, and NGOs. Maraming salamat po sa inyong suporta at gusto ko rin pasalamatan, Sir Oliver, kung maaari ang aking regional director, no? Na si OIC Regional Director Rochelle Mahinay Rosese.
na napaka-suporta, no? Supportive dito sa ating programa. Mm-mm. Yun lang, Sir Oliver. Thank you very much sa ating guest, Sir Melroy Manait, LGO05 ng Department of the Interior and Local Government na nagpaliwanag nitong programa nating Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sa ngalan na aming regional head na si Fryan Abquilan, ako si Oliver Rivera at isang edisyon na naman ng programang Performing and Informing ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo po, isang magandang araw, Soc Sargen!